Entertainment News Facebook, ibahagi natin ang naging buhay ni Stel Ahero bago siya maging SB19. Isang dating crew ng McDonald, ngayon po ay isa ng endorser ng McDonald. Yes, yan nga po si Stel Ahero. Talaga namang lahat ng member ng SB19 ay may pinagdaanang matinding pagsubok bago makamit ang tagumpay. Mula working student hanggang P-pop star ang tunay na buhay ni Stel ng SB19. Bago nakilala ng buong mundo ang pangalang Stel ng SB19, isa muna siyang ordinaryong Pilipinong may malaking pangarap. Isang kabataang kailangang magsikap para pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at pagmamahal sa sayaw at musika. Si Stelbester Ahero, mas kilala bilang Stel, ay ipinanganak noong June 16, 1995 sa Las Piñas, Metro Manila. Kalaunan, makikilala siya bilang main vocalist, lead dancer at main choreographer ng SB19, isang grupo na naging malaking bahagi ng pag-usbong ng P-pop sa Pilipinas. Pero bago ang mga concert, international performances, awards at milyon-milyong tagahanga, malayo muna ang pinagdaanan ni Stel, isang estudyante na may malaking pangarap. Nag-aral si Stel ng Hotel and Restaurant Management sa STI College, Makati. Ayon sa kanyang naging panayam, nagkaroon siya ng interes sa pagluluto matapos niyang mapanood ang Korean drama na Baker King. Dahil hindi niya madaling makita ang kursong eksaktong tugma sa gusto niyang pag-aaral, pinili niyang tahakin ang larangan ng hotel and restaurant services. Ngunit hindi naging simple ang buhay estudyante niya. Isa siyang working student. Sa umaga ay nag-aaral siya habang sa gabi naman ay nagtatrabaho sa isang fast food chain. Dahil hindi pa rin sapat ang kinikita niya para masuportahan ang kanyang pag-aaral, naghanap pa siya ng karagdagang pagkakakitaan. Dito pumasok ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang pagsasayaw. Bukod sa kanyang trabaho, nagtuturo rin siya ng sayaw matapos ang klase. Nagtatrabaho siya hanggang gabi at minsan ay umaabot pa hanggang madaling araw. Isipin nyo, habang ang ibang kabataan ay nakakapagpahinga pagkatapos ng klase, si Stel ay kailangang magtrabaho, magturo ng sayaw at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero hindi niya binitawan ang kanyang pangarap. Dito, nagsimula ang paglalakbay sa sayaw. Bago naging bahagi ng SB19, naging miyembro si Stel ng K-pop cover dance group na si Ion, kasama ang magiging ka-SB19 niyang si Josh. Hindi lamang basta hobby ang pagsasayaw para kay Stel. Naging bahagi ito ng kanyang buhay at nagdala sa kanya sa iba't ibang kompetisyon. Noong 2014, naging bahagi ang CEO ng K-pop cover dance contest sa K-pop Asian Festival at nagwagi. Ang karanasang ito ang isa sa mga hakbang na nagbigay kay Stel ng mas malaking exposure sa mundo ng performance. At higit sa lahat, dito rin mas lalong nahubog ang kanyang skills bilang dancer at performer. Hindi niya siguro alam noon na ang mga oras na ginugol niya sa pag-eensayo at pagsasayaw ay magiging pundasyon pala ng kanyang magiging karera. Mula sa dance cover, patungo sa SB19. Noong 2016, nagsimula ang proseso ng Showbiz Philippines sa pagbuo at pagsasanay ng mga Filipino para sa isang bagong uri ng boy group. Daang-daang aspiring talents ang nag-audition para sa pagkakataong maging bahagi ng training program. Kalaunan, nabuo ang 5 miyembro ng SB19, Pablo, Josh, Stel, Ken at Justine. Ngunit hindi agad naging madali ang kanilang journey. Kailangan nilang sumailalim sa matinding training sa pagkanta, pagsayaw at performance sa panahong iyon. Hindi pa kasing laki na ngayon ang P-pop. Wala pang kasiguraduhan kung magiging matagumpay ba ang isang Filipino boy group na gumagamit ng training system na malaki ang impluensya ng K-pop. Pero nagpatuloy sila. Noong October 2018, nag-debut ang SB19 sa pamamagitan ng kantang Tila Luha. Ngunit ang tunay na malaking turning point ay dumating nang ilabas nila ang Go Up. Naging viral ito at unti-unting nakilala ng mas maraming Pilipino ang grupo.
At isa sa mga agad napansin ng publiko ay si Stel, ang kanyang mataas at malawak na vocal range. Kasama ng kanyang husay sa pagsayaw ay naging bahagi ng kakaibang identity ang SB19. Ang boses na naging tatak ni Stel. Habang lumalaki ang SB19, mas lalo ring nakikilala si Stel bilang kanilang main vocalist at performer. Pero hindi lamang pagkanta ang kanyang ambag. Bilang lead dancer at main choreographer, bahagi rin siya ng creative side ng grupo. Ang kanyang kombinasyon ng vocals at dance skills ang dahilan kung bakit isa siya sa mga kapansing-pansing miyembro ng SB19. Mula sa isang working student na nagtuturo ng sayaw para makatulong sa kanyang pag-aaral, nakarating siya sa entablado na pinapangarap ng maraming performer at hindi doon nagtapos ang kanyang journey. Mula sa pangarap hanggang international stage, kasabay ng paglaki ng SB19 ang paglaki rin ng pangarap ni Stel. Ang grupo ay nakapag-tour sa iba't ibang bansa at nakilala ng international audiences. Noong 2021, naging unang Filipino act ang SB19 na nanominate sa Billboard Music Awards, isang malaking milestone para sa grupo at sa P-pop. At noong 2026, panibagong milestone ang dumating ng maging unang Filipino act na nag-perform sa Lollapalooza. Sa kanilang performance, hindi lamang musika ang dala ng grupo, kundi pati ang kanilang pagkakakilanlan bilang Filipino artist. Sa likod ng malalaking entabladong iyon ay ang dating working student na si Stel. Ang dating nagtatrabaho sa fast food chain sa gabi at nagtuturo ng sayaw para masuportahan ang pag-aaral ay isa na ngayong international performer. Hindi lang artista kundi bahagi ng pagbabago ng P-pop. Isa sa mga kapansin-pansing pagbabago sa buhay ni SB19 o ng SB19 ay ang pagiging mas involved nila sa sariling career. Itinatag nila ang 1Z Entertainment kung saan sila mismo ang may malaking papel sa paghawak at paghubog ng kanilang career at creative direction. Ibig sabihin, hindi lamang sila performers na naghihintay kung ano ang susunod na proyekto. Unti-unti silang naging mga artist na natutong humawak ng sariling direksyon. At dito makikita kung gaano kalayo ang narating ni Stel. Mula sa simpleng pangarap, naging training ang bawat hirap. Mula sa trabaho, naging puhunan ng bawat sakripisyo. Mula sa dance covers, naging propesyon ang pagsasayaw. At mula sa maliit na entablado, nakarating siya sa international stages. Ang aral sa buhay ni Stel, kung may isang bagay na maaaring matutunan sa kwento ni Stel, ito ay ang katotohanan ng hindi lahat ng pangarap ay mabilis na natutupad. Minsan, kailangan mo munang magtrabaho habang nag-aaral. Minsan, kailangan mong gumawa ng extra effort para maipagpatuloy ang gusto mo. At minsan, kailangan mong magsimula sa isang bagay na tila maliit tulad ng dance cover bago mo marating ang mas malaking entablado. Ang kwento ni Stel ay hindi lamang tungkol sa isang P-pop star. Ito ay kwento ng isang kabataang hindi hinihintay na maging madali ang buhay bago niya habulin ang kanyang pangarap. At marahil yun ang dahilan kung bakit maraming 18 ang hindi lamang umahanga sa kanyang boses at talento. Hinahangaan nila ang journey. Dahil bago naging Stel ng SB19, isa muna siyang ordinaryong Pilipinong nagsikap, nagtrabaho, nangarap at patuloy na lumalaban para sa kanyang pinapangarap. At ngayon, ang dating pangarap na tila malayo ay unti-unti nang nagiging realidad. Hindi lamang para kay Stel kundi para sa buong P-pop scene ng kanyang kinabibilangan. Mula sa Las Piñas, mula sa buhay working student, mula sa dance floor, hanggang sa pinakamalalaking entablado sa mundo, ito ang kwento ni Stel ng SB19.